Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Libra is balance. Ayan. So, sabi dito, self-care and centered energy. Kasi baka, Libra, may imbalance na nangyayari. 'Di ba? Lalo-lalo na, no? Kung may mga areas of life na napapabayaan na natin, nanineglect natin because our focus is nandoon lang sa iisa or dalawang areas of life natin. 'Di ba? Kaya, minsan nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon ng imbalance kasi hindi natin napapansin yung ibang bagay. Hindi natin napapansin yung ibang area, 'di ba, ng buhay natin. Kaya kailangan, no, na i-try natin na i-keep yung balance sa buhay para hindi tayo nagkakaroon ng imbalance at ma-maintain natin ano, yung healthy buhay, masayang buhay, 'di ba? Maiwasan yung mga maraming problema or maraming obstacles, mga ganyan, 'di ba? At saka maaari, no, ng iba sa inyo, baka nakakalimutan nyo na yung self-care. Okay? Baka ang iba sa inyo, nakakalimutan ninyo na yung pag-aalaga sa inyong sarili, sa inyong kalusugan, sa inyong katawan, 'di ba? Kaya this could be a reminder para sa iyo. You know, na matuto din kayo na mag-time management, 'di ba? Figure out kung ano talaga ang inyong priority list, anong nakasulat diyan, anong mga nandyan, para alam ninyong kailangan ninyong ayusin ito, 'di ba? Mas maganda kasi, no, na ilalagay natin sa ating number one priority is yung self-care. Yung pag-aalaga sa ating kalusugan, pag-aalaga sa ating katawan. Okay? Kasi kahit marami kang ginagawa, marami kang trabaho, pero kung malusog ka, masigla ka, malakas ang inyong pangangatawan, okay lang, 'di ba? Pero kung hindi hindi ka healthy, marami kang gagawin, eh papaano na lang, 'di ba? Papaano mo magagampanan ang mga obligasyon at responsibilidad mo kung hindi mo kakayanin. So, prosperity is coming your way. Napakaganda rin ito, Libra. So, kailangan talaga na malusog ka, healthy ka, you will be in good shape kasi maaaring mabisi ka. 'Di ba? May prosperity, may abundance na dadating sa buhay mo, magiging successful ka pagdating sa pera. Kaya kapag marami kang pera, marami kang pwedeng gawin. No? Maaaring mas dadami yung pwede mong maiisip na gawin. Kaya dapat na lagi kang healthy. Okay? So, yun. Nandito na yung kasaganaan. Magkakaroon ka na ng mas masaganang buhay, magkakaroon ka na ng financial comfort, financial freedom, abundance, prosperity, financial success, so you name it. So what else? We have letting go of urgency. Ayan, parang meron ditong ano ka, deadline. Maybe you're hitting a deadline o pwedeng sa trabaho yan, sa negosyo, ganyan. Kaya parang nagkakraming ka na, nagmamadali ka. 'Di ba? So, siguro gawin mo na lang kung yung sa tingin mo kailangan gawin. And also, if it's okay for you, 'di ba, na humingi ka ng tulong sa iba, then why not? 'Di ba? Look for someone na makakatulong sa'yo para madagdagan, no, yung magiging output ninyo, 'di ba? Kasi kung magkakaraming ka, magmamadali kang gawin ang mga bagay na 'yan, o puwedeng magkakamali ka lang, o puwedeng lalong ma-compromise yung trabaho mo or yung ginagawa mo or yung gagawin mo pa, 'di ba? So, yun, puwede siguro na mag-delegate ka, hindi ba? So, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, what else?
We have your life is a reflection of your thoughts and feelings. Okay? So, every day, choose joy, gratitude, harmony, and love. Ayan. So, paalala lang ito sa iyo. Kasi alam naman nating lahat yan na kung ano ang nakikita natin sa buhay natin, ano nakikita natin sa realidad natin, that is what we were thinking. That's what we were feeling. 'Di ba? Um, Nung mga nakaraang weeks, nakaraang months, 'di ba? Gano'n 'yun eh. Kung ano nakikita natin sa buhay natin, 'yan ang laman ng isip at puso natin. Kaya kailangan na piliin lang natin na maging positibo tayo. Piliin lang natin na maging masaya lang tayo, mapagpasalamat, mapagmahal, 'di ba? Para maganda lang ang mangyayari, 'di ba, sa realidad natin. So what else? We have always have faith that the angels will guide you toward making the right choices. All right? So magtiwala ka na yung mga guardian angels mo, nandiyan yan lagi, 'di ba? Para na gabayan ka. Okay? Para na dalhin ka or i-lead ka towards kung anong makakabuti para sa iyo. Towards kung ano yung makakaganda ng buhay mo. Okay? So what else? We have when you awake in the morning, ask yourself, what can I do today to become the person I want to be? Ayan. So, magandang inspiration, 'di ba? Magandang gawin 'yan, maging routine ninyo na sa umaga, pagising mo, after na nagdasal ka ng pasasalamat sa divine, magandang tanungin mo yung sarili mo, 'di ba? What I want to be today, 'di ba? Para ma-inspire ka, mayroon kang lead, kumbaga, for the day, kung ano ang gagawin mo. What are the things na gagawin mo sa ngayon para sa ikakabuti mo. So what else? We have live life fully, take care of your physical and spiritual health, self, radiate good health. Ayan. Kasi nga, how can you live life fully kung, 'di ba, hindi maganda ang pakiramdam mo? Kung may sakit ka, kung nanghihina ka, kung masakit ulo mo, kung hindi ka healthy, 'di ba? Kaya kailangan, no, na piliin mo muna ang self-care. Always put your self-care, your well-being on top of your priority. Always in the number one priority dapat, no? Yung pag-aalaga sa inyong katawan, sa inyong sarili, para you will always be on top of your health. When you are on top of your health, for sure, you will be on top of your game. Kaya kahit marami kang gagawin, kahit marami kang obligasyon, responsibilidad, it doesn't matter. Magagampanan mo lahat yan kasi magandang pakiramdam mo. Healthy ka. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.